Hello guys! Hello! This is for Scorpio. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Scorpio. This is general reading. Okay, first card natin Scorpio is attend to the details. Last quarter, moon in Virgo. Yung second half ng January sa'yo, sinasabi ng barahan na kailangan mong i-verify lahat ng information. Wag tayong masyadong magpadalos-dalos or wag tayong masyadong madala sa kung ano pa man na kwento or kung ano pa man. Kailangan maging focus tayo sa bawat detalye. Okay, new moon in Taurus, know your worth. So, this second half ng January, dito ay, kumbaga, mararamdaman mo, okay? This January ay mararamdaman mo kung gaano ka kagaling or kung gaano ka buti na tao. Or parang this second half ng January ay kailangan mong ipaglaban kung ano yung karapatan mo. Okay? Okay, first card natin is Happy Squirrel. Second is the World card. Next is King of Swords. The Lovers. And the Hangman. Scorpio, paki-comment sa comment section ha. O makikita mo dito, sinasabi ng bara sa'yo na like, December and first half ng January, siguro nagpapahinga ka or wala ka sa mood, malungkot ka, ang dami mong iniisip. But the second half, sinasabi ng barahan na kailangan mong, yun na nga, gumising ka sa ano man na pagkakatulog mo na dyan. Kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Kailangan mong ituloy kung ano yung mga plano mo. Next card natin, this second half, kung nasa Pilipinas ka, and you're planning to travel, maybe within the Philippines, or mag-travel around the country for work or for business, sinasabi ng bara sa'yo dito na pwedeng hindi siya matuloy. Okay? Pwedeng hindi siya matuloy if you're planning na mag-apply ng trabaho international ngayong second half, kasi possible na love life mo ang kailangan mong i-consider or family life. Okay? Alright. Okay, the Sun. Wow. Atong the Sun na to, Scorpio, this is the manifestation of happiness. Happiness. So, ibig sabihin, this 2 weeks na to, kahit pakiramdam mo malungkot ka, moody ka, still hanapin mo pa rin ang rason para maging masaya ka. Maghanap ka pa rin ng rason para maging masaya ka, para mag-enjoy ka. Okay, and 5 of Cups, sinasabi ng 5 of Cups na to na may mga situation sa linggong ito na posible kang pagsisihan. Pagsisisihan mo yung mga decision mo sa past. But sinasabi ng bara sa'yo dito na hindi ka dapat nagsisisi sa mga choices and options mo. Kasi it's either lessons or test itong na-encounter mo. But still, huwag kang magsisisi sa kung ano man na naging decision mo. Okay, 7 of Pentacles. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na maybe this second half ng January ay meron kang nararamdaman na pagsisisi. So, nagsisisi ka para sa pera. Pwedeng nag-aantay ka ng pera. Like for example,
first half ng January, nag-resign ka or pwedeng hindi ka pumasok sa trabaho. And then, by the end of the week ng like January 31, pagsisisi ka kasi wala kang sasahurin. Parang ganon. Okay, and King of Wands, nakikita natin dito na yung iba na nagbabakasyon, nagpapahinga, balik trabaho na kayo ngayon second half na to ng January, and nakafocus na naman kayo sa pag-iipon ng pera or nakafocus kayo sa priority nyo. Four of Swords, yung iba sa inyo dyan, may mga desisyon kayo na kailangan yung pag-isipan. May iba sa inyo dyan na still you're resting, still contemplating, pero yung iba sa inyo dyan ay back to work na or back to business or back to normal na yung buhay nyo. Okay, High Priestess, sinasabi ng High Priestess na to na there's a hidden blessings or hidden message coming para sa'yo. And kailangan mong i-anticipate ito kasi this message will give you clarity. Magbibigay ito sa'yo ng kaliwanagan sa kung ano man na madilim na pinagdadaanan mo. And yun, maniwala ka sa intuition mo. Isang desisyon ang posibleng gagawin mo by the end of the month. And eto yung desisyon na gusto mo nang makaalis sa kung ano man ang sitwasyon. Pwedeng gusto mong makipaghiwalay or posibleng gusto mong mag-resign and lumipat ng ibang trabaho. Four of Cups, you're waiting for a letter, for a message from someone or balita sa second half na to. Or maybe you're waiting for help, financial help, or kung ano pa man. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kapamilya, kaibigan, kakilala, or kung sino man sila na malapit sa'yo, sila yung possible na makakatulong sa'yo bago matapos yung buwan. And at the same time, ikaw ay posibleng makatulong din. So, mayroon kang posibleng ma-accomplish bago pumasok yung second half ng 2026. So, July hanggang December. So, ngayong January na to, kung ano man itong desisyon na gagawin mo, ito yung magiging parang daan. Ito yung magiging parang daan, hagdan, liwanag, papunta doon sa financial fulfillment, financial blessings na posibleng mangyari sa'yo sa second half ng year 2026. So, sa ngayon, sinasabi ng baraha sa'yo na you're super lucky kasi if you need help, may mga tao dyan sa paligid mo na posibleng matutulungan ka. And at the same time, if you are the one na kailangan mo ng tulong, may mga tao din sa paligid mo na posibleng makakatulong sa'yo. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!